Sa dami ng laman dagat na meron tayo dito sa Pilipinas, name it, we have it. Pero sa Palawan, may isang isda na sadyang kakaiba ang hugis. At di yan dinaan sa packaging lang ha. Natural beauty na out of the box, hindi bilugan, hindi palapad, at hindi rin pahaba. Ano ang isdang ito? Ang kakaibang isdang ito, paboritong ulamin ng pamilya ng mangingisda at kawander nating si Yolmar. Ang kaban-kaban o boxfish. Yung outer covering niya, comprises yan ng parang armor na plates. Hexagonal yan. Meron siyang carapace. Yung lulo ko talaga kumukuha niyan eh. Sinubukan namin na kumain din. Sarap nga. Kapatid ko talaga yung paborito niya. Pada tuwing maglalaot kami, yun ang laging request niya. Bata pa lang daw si Yolmar, sinasama na siya ng kanyang ama upang mangisda. Itong araw ang nakapagtapos sa kanya sa pag-aaral, na siya namang naging hanap buhay niya rin. Graduate po ako ng computer technician tsaka basic electronics. Tapos na-realize ko parang gusto ng katawan ko talaga ng dagat, umuwi ako sa amin. Siyempre, lalo na gusto mo rin talaga makasama rin pamilya mo. Mga kawander, manghuli na tayo ng kaban-kaban. At 2 ori lang yung paghuhuli namin dito. Yung isa ay pagpana, yung isa naman ay dukutin lang sa butas ng mga bato. Kalimitan target nila pagka nangingisda sila ang kaban-kaban. Dahil madali nan daw ito mabinwit o mapana. Pero wag ka ha, bihira itong lumabas kapag maganda ang panahon at malinaw ang dagat. Panalo raw ang bawat huli ng kaban-kaban dahil malaman daw ito. At masarap kesa sa ibang isda. Nang makahuli na ng sapat si Yolmar, it's time to cook! And the best na luto raw ng kaban-kaban, sinugba o inihaw. Pero ngayong araw, tila raw nangangasim daw ang panga ni Yolmar. Kasi nga daw, sa halip na sinugba, magpapaksiw siya ng kaban-kaban. Sa pagluluto daw ng paksiw ng kaban-kaban, tatanggalin ang laman loob at lilinisin ang isda. Ilalagay ang luya, bawang at sibuyas. At titimplahan ng suka at mga pampalasa. Lagyan ng konting tubig at pakuluin para mas malinamnam ang asim. Naglalagay din si Yolmar ng dahon ng kalatoy-toy. Pulot lang po ito sa niyugan. Tumutubo lang itong mga kawander, hindi po ito itinatanim. Ilang minuto lang, matapos kumulo, ihanda na ang mga kamay sa paghihimay at pwede nang lantakan ang paksiw na kaban-kaban! Katulad siya sa lapu-lapu yung lasa niya. Tapos masarap, malinamnam. Pero may paalala ulit kami mga kawander. Dahil hindi gaya ng ibang isda, hindi pwedeng kainin ang balat ng kaban-kaban. Kasi ay meron po kasi siyang toxin. Maaari pong yung toxin ay nasa balat po niya at saka nasa internal organs po niya. So hindi po siya pwedeng basta-basta kainin lamang. Kung mali po yung pagprepara niya o mali po yung luto niya, ay maaari po siyang makasama sa atin, maaari pong magdulot ng sakit o ng karamdaman. Pero ganun pa naman po, maaari naman po siyang kainin at saka meron din naman po siyang